Hello po mga kababayan. Eto muli tayo, no. Tayo ay magbibigay ng saglit na opinion at reaction dito po sa bumulaga sa atin, no, na isang ipinahayag ni Senatora Hontiveros doon nga po sa kanyang privilege speech sa plenary ng session ng Senado. Isa po itong sabi niya, it's a travesty, no, sa ating justice. Kasi ito pong mga high profile criminals, no, lalo na yung may mga, kaya tinag na high profile, may mga pera, may kapangyarihan, may mga koneksyon o kapit, patuloy na above the law, no. Dinidefy po nila ang ating mga batas, sinasalaula nila ang mga nasa otoridad, ang kawalan ng respeto at paggalang sa mga otoridad, no. Hindi mo mawari. Talagang siguro ganun na. Ito po yung pattern of impunity, no, na kung saan tanging makapangyarihan, may pera at koneksyon, hindi po napapanagot sa batas. Natatakasan po nila ang sinasabi nilang long arm of the law, no? Sa mga mahihirap, sa mga walang koneksyon, walang kapangyarihan at walang pera, malamang kung hindi sa kulungan, sa libingan ang dating. Di po ba ganun na ang implementasyon lang po ng batas ay para sa mahihirap. Ang kayang hulihin ng mga otoridad ay mahihirap. O bakit natin binabanggit ang otoridad? Kasi dito, kung totoo man po yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na itong si Alice Guo, also known as Gu Yuping, base po sa mga nakalap na ebidensya ng NBI, yung mga fingerprints niya, ay iisang tao lang yan, no? Ang tanong dito, bakit despite of all this, may warrant of arrest galing sa Senado, may mga pending cases yata siya, hindi siya nahuhuli, hindi siya mahanap ng otoridad, lalong-lalo na ng kapulisan. Kumbaga, iisipin natin itong mga pulis, no? Inutil ba talaga kayo? Ikaw dyan, Marbil. Ikaw dyan, Secretary Abalos. Ikaw, matagal ka na, purong-puro ka na, Secretary Abalos. Magaling ka lang magpa-presscon. Ang nahuhuli nyo lang, mga petty criminals. Nakakahuli kayo ng mga kilo-kilong shabu, tunila-tuniladang shabu, pero nasaan yung big time na mga drug lords? Nasaan sila? Hindi nyo makita. Nakakasawa po. It's so irritating na. No? Ano ka ba? Abalos. Nakakahiya ka. Wala kang yagballs. Ito na lang kay Kibuloy. Hindi nyo ma-implement yung warrant of arrest. Naduwag kayo. O bakit hindi nyo sundan yung raid ninyo dun sa Kojic? Diba? Puro lang kayo papogi sa presscon. Puro kayo ganito. O ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Hontiveros na ng July 18 nakalabas ng bansa si Alice Guo, ano kayo? Inutil. Diba? Kayo dyan sa Bureau of Immigration, ano kayo? Kung totoo man ito kung totoo man ito, kasi kung mapanood nyo yung ating previous video, pinasusubalian po nila yan. Pinasisinungalingan nila. Siyempre, they will save their asses. No, yung kanilang mga puitan isisalba nila. Kasi bakit? Kasi kung totoo itong sinasabi ni Risa Hontiveros na patunayan niya ito, may dokumento siya galing sa Malaysia, yari kayo. No? Managot ang dapat managot kasi kayo ang enabler ng mga ganitong katiwalaan, korupsyon sa gobyerno. Kung totoo man yan, manalangin na lang kayo. Ikaw, Abalos. Ikaw, Remulla, sa Bureau of Immigration, Chairman Tansingco, Manila, sa mga Manila International Airport Authority, kung sino ka man, manalangin kayo. Dahil kayo kakastiguhin, no? Kakastuguhin namin kayo. Lalong-lalo na si Abalos. Walang nangyari. Inefficient. Si Remulla, ganun din. Puro daldal, priskon. Wala man nangyayari. Nakakasawa po kayo. Si Bantag, di nyo na talaga makita.
So palpak ang intelligence nyo. Kung palpak ang intelligence niyo, edi palpak kayo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Incompetent kayo. O baka gusto niyo lagay diyan si Tamilmil kasi alam niya daw mag-command eh. Baka si Abalos hindi na marunong mag-command, hindi pa magaling na leader. 'Di ba? Oh, ano, katatawanan nito ha. Wala sinasabi ang kapulisan. Puro immigration. Oh, DOJ pala ang nagsalita. Sabi ng DOJ under kay spokesperson Calabano, wala naman daw silang namomonitor. Dahil na rin daw po yun sa Bureau of Immigration. Gago ka pala eh. Kung yung Bureau of Immigration tainted, wala ka talagang makukuha tamang impormasyon dyan. Diba? Mga incompetent. Paano nakuha ni Hontiveros yun? Paano? Paano niya nakuha yung information doon, no? Basahin niyo yung dokumentong pinakita niya. Taga Malaysia ang nagsabi. Andito siguro pumunta noong July 18. Yan din ang sinasabi ni Gatchalian. Kung mapanood nyo yung previous vlog natin. Nangangamba siya na labas-masok lang ng bansa siguro. Kasi meron pong mga nag-i-enable. May nag-notaryo ng mga dokumento niya. Kung alam nyo palang wanted yan, sinasabi na nga sa balita, kayo dyan ng mga abogado. Ha? Nakita ninyo yung mga nagnotaryo. Nagpanotaryo pa personally. Kasi hindi ka naman pwedeng magpanotaryo nang hindi ikaw ang pumupunta doon personally. I-verify yung mga photos, IDs mo o yung mga identifications mo. Oh, kaya yari ito, yung attorney pumirma dyan sa Bulacan ng kanyang dokumento, ipapatawag yan. Ikaw na wala kang care, hindi ka concern. Alam mo nang hinahanap yung incheck na yan. Di sana kung concern ka, teka muna. Hindi ako pwedeng magnotaryo na to, wanted ka eh. I will be aiding and abetting you. Ako mapuputukan dito. Baka madisbar ako. 'Di ba? Supreme Court. Oh, ipapatawag daw siya sa next hearing ni Gatchalian. Pag siya doon nagsinungaling, Supreme Court, ano gagawin ninyo? Ha? Lying under oath ang isa sa mga abogado. O di ba dapat madisbar yan? Parang si Roque lang. Lying under oath dapat madisbar si Roque. Di ba? Dapat maski na walang mag-file ng disbarment, nakita naman ng Supreme Court, sila na mismo ang mag-file. Hindi. Yung mga taong ganyan, hinahayaan lang natin. O ano ngayon, pinagtatawanan tayo, di ba mga kababayan? Pinapasubalian nyo yung sinasabi ni Hontiveros. So ibig sabihin, sinungaling si Hontiveros. Gawa-gawa lang pala ni Hontiveros. Kasi sinasabi ng DOJ, wala daw eh. Nandiyan pa rin daw sa Pilipinas si Alice Go. Ganun din yung sabi ng lawyer niya. Pero kaduda-duda pa rin yung sinabi ng lawyer niya. Kasi sabi, nandito lang siya. Kasi nakausap ko eh. Tama po yung tanong nung sa teleradyo serbisyo, yung anchor eh. Nakita nyo ba? Personally, kung nasaan si Alice Go? Hindi po, nakausap ko lang sa telepono. O ano? Mabiverify mo na yun na siya ngayon na nandyan sa Pilipinas? Sinabi niya lang sa'yo, 100% nandito ako. Pwede mo naman magsinungaling. Sinungaling nga yun eh. Diba? Ang maganda, to say is to believe. Diba tulad nito, nasaan ako? Saan yan? Dito ako sa Amerika. Patunay, nasa Amerika ako. Diba? Si Alice Go. Hindi, attorney, nandito lang ako. Pero hindi mo alam, nasa Singapore pala, nasa China pala. O diba, attorney? Ano tawag sa'yo? Ha? Ano? Attorney Dit Campanilla? Diba? Alam nyo namang puganti. O yung mga nagtatago sa kanya, yung mga katulong niya, bodyguard niya, pag nahuli yan, dapat hulihin din yung mga nagbabantay kasi they are aiding and evading her, betting and aiding her. No? Kung di ka ba naman sira ulo eh. Alam mong pugante yan, wanted yan, pinaghahanap ng batas. O bakit di nyo hulihin? Bakit di nyo ibigay sa batas ng mga otoridad? Diba? Sige nga mga kababayan. Ang punto natin dito, katawa-tawa ang DILG. Katawa-tawa ang DOJ. Katawa-tawa ang immigration. Kung totoo po yan, ulitin ko, kung totoo na si Alice Go ay nakatakas na, lumabas na ng bansa, na wala man lang nakakita sa kanya, biruin nyo ha, yung pang Malaysia ang nagbigay ng report kay Hontiveros. Sige nga,
Di ba? Abalos, katawa-tawa kayo. Immigration, mas lalo kayong katawa-tawa. Paano siya nakapunta ng Malaysia? Nagbangka. Oh, pumunta dyan sa Palawan kasi mas malapit ng Malaysia sa Palawan. Oh, patawa-tawa pala Coast Guard. Hindi man lang siya nakita. O di ba, mga kababayan? So inefficient. Wala po mga otoridad. Kaya ano iisipin namin bilang mga netizens? Malamang nabayaran kayo. Di ba? Magkano ang binayad sa inyo ni Alice Gu? Paldo-paldo yan. Di ba? Lumaki sa farm eh. Ngayon wala na siya sa farm niya. Nasaan na siya? Nandun, baka sa mas malaking farm. No, sa Singapore o China. Mga inutil, mga kababayan eh. Nakakawalang hiya. Oh, di ba? Kaya dapat si Abalos, tanggalin na yan. Useless. Wala kang silbi. Ang nahuhuli mo lang is mga petty crimes, pinapapreskon mo pa. Oh, si Rimulya, wala na rin yan. Si Tansingco, wala rin yan. Tanggalin lahat sila, imbestigahan. Incompetent to the max ang mga walang hiya. Kaya ngayon, madadamay pa sa inyo ang Pangulo. Di ba? Pinagkatiwalaan kayo ng Pangulo, pero ano, banjing-banjing lang kayo. Si Kibuloy nga, oh, nandyan lang daw sa Kojic. Sabi nila, sabi ni General Torre, ng PRO 11 Police Director, nandyan lang siya sa Kojic. Ba't di nyo mapasok? Di ba? Wala eh. Takot na takot eh. Akala ko ba mahusay si Abalos? Akala ko ba mahusay si Rimulya? Wala pala kayo. Mga pulpul din. Dapat na kayong sibakin. O kung better yet, mag-resign na kayo to save your face. No? I-save nyo na ang mga assets ninyo sa batikos tulad nito. Okay, kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye, God bless.